Susunod, kung wala pa akong bunga ng ubas, maggagawa ako ng vinegar pa rin ng ubas. Kahit wala pa tayong bunga. Kasi matagal pa naman bago bubunga yung ubas natin. Magre-range tayo. Bibili ako ng 1 kilong ubas. Tapos titingnan ko kung gaano kadaming suka ang mapuproduce ng 1 kilong ubas. Para at least do sa markup ng price, makita natin kung hanggang magkano ba ang magiging bentahan natin. Siyempre, babawasin na lahat natin yung gastos. Kahit pa magkaroon na tayo dito ng bunga ng ubas, babawasin natin yung presyo ng ubas. Kasi kung biglang wala tayong ubas, katulad nung gagawin natin, bibili tayo. Tsaka negosyo to eh. Hindi naman ito, malasakit para sa kapwa, di ba? Negosyo to, kailangan kumikita tayo. Kasi sayang yung effort natin kung hindi tayo kikita. Magandang tanghali po mga ka-backyard. Andito po ang inyong kaibigan para maghatid ng isang video about po sa production po ng mga prutas na kung anong meron dito sa atin sa paligid. Ngayon po, meron po ako ditong isang uri ng prutas na atin pong gagawing fermented. Gagawin po natin itong suka, vinegar. Tulad nga po na sinabi ko, ang fermented po ay isa pong uri ng pagkain na nababagay sa katawan natin. Dahil ang fermented po, pampataas po ito ng immune system. Kasi po, ang fermented po ay isa po yung uri na nagtataas po ng ating pananggalang sa mga sakit. Kasi nga po, ito po ay good bacteria. Ako po bilang isang prevention specialist po, natutunan ko po yan sa mga training na aking nakuha. At pamula nun, patuloy akong nagkukonsumo ng mga fermented. Kung tayo po ay bumibili ng mga yogurt o kaya ay Yakult, halos magkakaparehas po sila. Fermented, good bacteria po. Yan. Kung bibili po kayo ng suka sa market, kalimitan po, hindi po fermentation ang ginawa. Kaya ako noon, mas pinipili ko na bumili ng suka na gawa po sa tuba. Kasi ang suka po na gawa sa tuba ay fermented. Yun nga lang po, may mga gumagawa na rin na sinasamahan na nila ng mga di-chemical, nang sa ganun po mas madali nilang maparami yung suka at isa pa po ay para po mas maasim at mas mabilis po mapaasim. Almost night lang po. Kapag may halong chemical po, maasim na agad yung kinabukasan, mabebenta na agad nila. Kaya yun yung mahirap po. Ayun po, papakita ko po sa inyo at ito po ay isa sa mga pinag-aaralan ko maging produkto, ang mag-ferment ng mga prutas. Marami pong prutas sa probinsya na kapag saksa yung prutas, nasisira na lang. Katulad po tulad po nito, maasim po yung variety, hindi po mabibili. I-ferment na lang natin kasi sa masira. Tulad po nung apple mango, yung mga mangga na Indian mango, kapag maraming
puno sa tabi ng bahay nyo, nanlalaglag lang, anong nangyayari po, naglalangaw lang. Kaya yun naisipan ko po na doon ako nag-umpisa na mag-ferment ng prutas. At ngayon nga po, naging suka na. Ito po, apple mango vinegar. Meron pa rin po akong piniferment na hindi pa nakukuha, hindi pa natin nahahango. Apple mango din po. Magkaiba po yung kulay niya kasi magkaiba po yung proseso na ginawa ko. Ito po ay linagyan ko po ng mother vinegar ang ginawa kong pagpiferment. Ito naman po sa isa, sugar po. Ang sugar po kasi ang pangunahing pagkain ng good bacteria. Yung mga gumagawa po ng mga juices na para po sa mga organic, asukal po ang ginagamit. Dati po kasi gumagawa din ako nung water kefir. Ang water kefir po pinapakain po diyan, asukal din. Ano po? Ang water kefir po isa po 'yan sa mga good bacteria na ginagamit po ng mga may sakit sa GERD, sakit sa sikmura. Okay? Ito po yung pinag-ferment. Dito tayo nag-ferment nung nakaraan. Ano po? Dito sa ano pong ito, dito po natin ilalagay. Ayan. Sisimulan na po natin. Ayan. Malinis po yung kamay ko. Lilinis lang po. Kailangan po malinis. Ngayon mga kaibigan, kung hindi pa po ako kumpleto ng gamit, ito pong ginagawa natin, hindi po ito pang komersyal. Ito po ay pang sarili lang na suka. Kapag po pang komersyal, makikita nyo yung pagbabago po. Ano po? Kasi may ibang tao na gagamit na ng suka. Kaya dapat mas higpit ang sanitation. Malayang buhay tulad ng manalagaslas sa batis. Simoy ng hangin humahampas sa dahon ng mga ubas. Tumutulong tubig dahil sa magdamag na kadiliman. Ang inaasam ng lahat sa mundong ibabaw, paraiso sa gardin. Makikita mo lahat ng ito sa Arabella Garden. Nagkarapit ang mga ibon minsan, nagsasabay kay sarap pakinggan. Mga paru-parong nagliliparan sa mga bulaklak na kay ganda. Tumatalong mga tipaklong, nagpapalipat sa mga dahon. Pumapagaspas na dahon ng ubas sa hampas ng hangin. Habang at bulaklak nito'y sumasangyo at nagbibigay sigla sa tuwina. Ang sarap mabuhay dito sa Arabella Garden. Ito hindi ko malilimutan at handa kong ipamana at ipasa. Mama crayfish na umipisit, balak kong isama sa maganda kong paligid. Tunay na magbibigay ng panibagong sigla dito sa buhay namin. Ito ang pangarap kong buhay, ang mapunta sa paraisong ako rin ang gumawa. Sarap ng buhay sa bawat pagmulat ng mga mata. At muling papikit, ikaw pa rin ang kasama. Arabella Garden. Pinangarap kita noon, ngayon nandito ka na. Sa piling ko, yakap ko ang kaligayahan ito. Arabella Garden, ubas na kay ganga at crayfish na masigla. Mga hayop at halaman kay gaganda.
Malayang buhay tulad ng mamalakas na sabatis. Simoy ng hangin humahampas sa dahon ng mga upas. Tumutulong tubig dahil Last two. Lagyan muna natin ng taklob natin. Pa-process natin yung tubig. Yan mga kaibigan. Yan. Lagyan natin tubig ganito. Yan. Balik muna natin to. Kasi itatapon natin to. Yan. Mga kaibigan, tapon ko lang muna ha. Ito muna kayo. Itapon ko lang. Yan mga kaibigan. Mag-ano tayo ng panghalo dun sa kasi wala siyang liquid. Yan. Tutunawin muna natin yung yung asukal. Saka natin na ayusin ang laglagyan ng buo. At least hanggang dito yung hanggang dito man lang yung tubig. Susunod, kung wala pa akong bunga ng ubas, magagawa ako ng vinegar pa rin ng ubas. Kahit wala pa tayong bunga. Kasi matagal pa naman bago bubunga yung ubas natin. Magre-range tayo. Bibili ako ng 1 kilong ubas. Tapos titingnan ko kung gaano kadaming suka ang mapuproduce ng 1 kilong ubas. Para at least do sa markup ng price, makita natin kung hanggang magkano ba ang magiging bentahan natin. Siyempre, babawasin na lahat natin yung gastos. Kahit pa magkaroon na tayo dito ng bunga ng ubas, babawasin natin yung presyo ng ubas kasi kung biglang wala tayong ubas, katulad nung gagawin natin, bibili tayo. Tsaka negosyo to Hindi naman ito, malasakit para sa kapwa, di ba? Negosyo to, kailangan kumikita tayo. Kasi, sayang yung effort natin kung hindi tayo kikita. Ito mga kaibigan, ito na. Ingatan natin to. Kasi, diba? Yan. Hanapin ko yung imbudo. Kung saan napupunta yung imbudo. Yung imbudo kasi ako kung kaninang ginagamit. Dito na pala mga kaibigan yung imbudo. Ito. Baba na lang natin dito para kita natin na. Tsaka mababa. Mahirap taas. Yan. Yan. At least patapos na tayo mga kaibigan. Patapos na tayo. Ito na. Kalahating kilo itong asukal mga kaibigan. May natira pang asukal. Magiging kulay nito. Ganito din. Sige. Yung iba, asukal na puti ang ginagamit. Pero ako, mas gusto ko to. Kasi ingredients ng asukal.
Less chemical. Kasi yung puti, mas madaming chemical yun eh. Sakto. Ito na mga kaibigan. Yan. Okay na. Ika-calendar ko na lang yan. 2 to 3 months ang ano niya. Pero every day, ito, kaya ayoko nito eh. Mahirap haluin. Ginaganon ko. Yung ano kasi nahahalo. Yung isa na ginawa natin yun sa ganito. Ito kasi, amoy ano, nalagyan ito ng chemical, amoy sabon. Kaya hindi ko gamitin. Pero magpuproduce tayo dyan. Ang pinakamagandang pang ferment jar, glass jar. Sana balang araw magkaroon din tayo ng glass jar para at least ano, mas maganda yun talaga ang tamang pang-ferment ng ano, pang sa ganito. Ito, okay na. Calendar na lang at sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, pakipindot lang yung subscribe button. At syempre, 2 channel ang hahanapin nyo dahil magkakaiba ng upload ang bawat isang channel. Ang channel na ito, at saka yung isang channel, ang 2 channel ko, ang pangalan ay Agri sa Backyard at saka ang isa ay Backyard Gardening. Yan. Parehas nyo pupuntahan, parehas nyo i-subscribe, parehas nyo mag-like, mag-comment, at kita tayo sa susunod na mga video. Bye-bye!